Ayan. Ayun, tutulungan tayo ngayon ni Mark na basahan ng Code of Ethics itong si Atty. Libayan. Ayan. Ayun, simulan na natin. Mark, basa. So sa canon to nila, okay, propriety. Malamang sa malamang, no? Nabasa na rin Atty. Libayan to. Sabi rito, a lawyer shall at all times act with the propriety to maintain the appearance of propriety in personal and professional dealings, observe honesty, mapagkakatiwalaan ako. Piso, 2, 3, 500,000, 1,000,000, hindi ako nangungupit. I remember yung one time na nangupit ako at kwento ko sa inyo. What? Mapagkakatiwalaan daw. Sabi niya hindi siya nangungupit. Tapos nakalipas lang ang 2 minuto dyan sa video na yan. Nangupit din pala siya. So dito pa lang sa statement niya, hindi na siya honest. O siya, ipagpatuloy natin itong binabasa ni Mark. Mark, basa. Observe honesty, respect, and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standard of ethical behavior. With the highest standard of ethical behavior. Huwag niyo akong hinahamon, pikon ako. Ton usudan, huwag mo akong hamunin, pikon ako, sabi ko sa iyo. Mamaya iiyak-iyak ka dyan. Diba? Naaawa lang ako sa inyo eh. Naaawa lang ako dun sa mga taong ganito eh. Mamaya, pag kunwari, kinontak mo na, iiyak-iyak. Akala mo kung sinong santo. Attorney, pasensya ka na. Nagkamali ako. Pasensya ka na, may pinagdadaanan kasi akong problema. Wala ka naman makukuha sa akin. Sasabihin ko, hindi, gusto lang kitang ipakulong. Pasensya ka na. Hindi, iiyak. Tapos tatawag sa akin yung magulang, yung ate. Tapang-tapangan. Pagkaharap mo na, iyak-iyakan. Ano, tunusudan? Kita tayo. With the highest standard of ethical behavior. Dapat yung dignidad, no, ng iyong propesyon bilang isang lawyer dapat mataas lagi standard mo pagdating diyan. A bill raising the age of sexual consent from 12 to 16 when in fact it was never 12. Kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon o kaya mga pedophiles ang mga taong nagsasabi noon. Kalokohan yun. Paano naman Mark kung chismoso yung abogado? Di bagsak na siya sa sinabi mo. Pakinggan mo nga ito. Showbiz ito, mga kabatas natin. Showbiz. Tapos ito kasi yung mga kabatas natin, makulit, no? Sabi nila, alam na daw nila ang dahilan kung bakit naging tulfonatic. Itong si Chis Codero. Mga kabatas natin, chismis lang ito kung bakit naging tulfonatic siya. Pero, tulad nga sinabi ko sa inyo, ichichismis ko lang sa inyo yung insider information na nakita ko o nakalap ko sa pagbabiyahe. Diba? Tapos, ayun. Sana kasi nagpakasal na lang siya sa nalilink sa kanya na mayor. Kilala niyo na ba? Kilala ko na rin kung sino yung nalilink na mayor. Kilala niyo na ba? Kilala niyo na ba? Ganda ng ngiti ni Libayan. Mukhang alam na alam niya. Pansin niyo ba kapag kachismisan, iba yung glow ni Libayan. Masayang-masaya talaga siya. Hindi niyo kilala? Ano yung mayor na taga Pangasinan? Mayor ng isa sa mga bayan, town, o kaya city sa Pangasinan. Kapag na-post ko na yata, na-post mo na ba? Ayoko rin kasi manggaling sa akin. Siguro pag makita ko doon sa iba, i-affirm ko na lang kung siya ngayon o hindi. Binata naman kaya ang mayor? Sandali nga, tingnan. At talagang ire-research niya para sa mga kabatas.
Imbis na batas ang inire-research, kung ano-anong kachismisan ang nire-research nitong si Libayan. O paano ba yan, Mark? Yung leader nyo mukhang bagsak na dyan sa sinasabi mo. Dapat yung dignidad, no, ng iyong propesyon bilang isang lawyer, dapat mataas lagi standard mo pagdating dyan. Sumasabog yung kanyang dibdib, mga kabatas natin. Mga kakokomel. Mga kabatas natin, no, yung sumasabog na dibdib, literal at saka figurative yon. Hindi na nga mataas ang dignidad, bastos pa. Alam niyang attorney siya, pero chismis, dinidiscuss niya dyan sa channel niya. Diba? As dun sa number 2, ay dito. Section 1 muna pala tayo. Proper conduct. A lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conducts. Okay? Or deceitful conducts. Okay? Si Attorney Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. Payuan ako ni Doc Adam noon. Nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap. Nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Attorney Libayan, sabi niya sa akin, English ha. Pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dyan sa ginagawa mo. Syempre, yun ang ginagawa niya eh. And it works for him. Alam niyo yung sinabi ko sa kanya, oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. It will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. Diba? He respected it naman. Sabi niya, go ahead. Kung yan talaga gusto mo. Section 2, dignified conduct. A lawyer shall respect the law, the courts, tribunals, and other government agencies and their officials. Ito mga kabatas natin, yung video na kung saan naging PDF file protector, itong si Raffy Tulfo. That's a death threat, death wish on me by a senator with 27 million subscribers. Section 2, dignified conduct. A lawyer shall respect the law, the courts, tribunals, and other government agencies and their officials, employees, and processes, and act with courtesy, civility, fairness, candor towards a fellow member of the bar. A lawyer shall not engage in the conduct that adversely reflects one's fitness to practice law. Wala. Ito si TR. Gawa na kayo ng jingle para sa suporta natin kay Raffy Tulfo sa presidency niya sa 2028. Yay! Diba? Nor behave in a scandalous manner, whether it in public or private life. To the discredit of legal profession. Okay? You know,
Wala akong tinutulungan dito. Tapos sabi nyo, pera-pera lang. Inamin ko na rin naman na pera-pera lang ah. Wala nang argumento doon. Nag-YouTube lang ako para sa pera. May pakialam ba ako kung may matututunan sila o wala? Wala. Alam niyo naman kung saan tayo dito, pupunta rito. Siyempre, mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And Tulad ng nandiyan dyan sa title, this is the end game, no? End game kasi nga matatapos na yung kasinungalingan ng mga Tulfo Fanatics, okay? Ito nga yung si Melo Yap at saka yung isa, sino yun? Si Estelastico. Hindi ko kilala. Narinig ko lang kay Kayo, no, doon sa Kamatis Analysis Unit kasi pinaglalaban daw nila na ako yung fake news. May pa-challenge, di ba? mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And May mga pa-challenge na parang Ate Nilibayan, kaya siguro nag-take ka ng 2 beses the bar exam kasi nga hindi mo alam yan. Eh kayo nga, hindi nga kayo nakatungtong ng law school tapos kayo pa mas magaling sa akin. mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And O sige na, pagbigyan natin kayo. Ano? Sabi ko nga sa inyo, nagsosorry ako pag mali ako. Mark, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nagsosorry si Libayan? kasi ang laki nga ng ego. And Ngayon, mga kabatas natin, hinayaan ko lang kayo. May pa-challenge pa kayo. Like I said, I'm smurfing. mga pamamaliit. Alam niyo ang ginawa ko, no? I just let you play. Pinaglaro ko lang kayo sa mga kasinungalingan nyo hanggang yung mga kasinungalingan nyo ay hinukay ng hinukay. Hukay na hukay at bakit hindi pa rin nagsosorry hanggang ngayon si Libayan? Pakiulit mo nga yung sinabi mo, Mark. mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And Yung inyong moralidad na kapag yung totoo ay binlatlat sa mukha nyo, mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And hindi na kayo makakabalik. Kumbaga, ito yan. mga pamamaliit kasi ang laki nga ng ego. And Doon sa mga sumusubaybay dito sa kay Melo Yap at saka kay Estelastico na ito, no? Kung pagkatapos nitong ilalabas kong ito sa inyo, ay manonood pa rin kayo sa kanila at maniniwala pa rin kayo sa kanila, hindi lang silang may problema, hindi lang silang sinungaling, pati kayo na rin. At sino ang napahiya noong panahon ng debate? At panood pa rin kayo ng panood kay Libayan. At hanggang ngayon, hindi pa rin nagsosorry si Libayan. Hukay na ang mga kasinungalingan niya, pero panood pa rin kayo ng panood. Okay? Tandaan nyo yan. Ngayon, huwag na kayong magtataka kung ang buhay nyo ay ganyan dahil sa mga taong sinusunod nyo at sa prinsipyo nyo sa buhay. Makonsensya kayo, mahiya kayo sa mga kamag-anak nyo, sa mga kasinungalingan na pinapalabas nyo dito sa social media. O, tignan natin kung gaano kabobo si Attorney Libayan. Challenge ba ka mo? O sige, pwede ba nating sabing challenge accepted ito? Siguro, pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Pagkatapos kong ipakita sa inyo itong mga ipapakita ko, kung kayo, no, magpapalusot na naman, wala na kayong pag-asa. After ng debate at natalo siya, hindi ba't nagpalusot siya? Wala na talagang pag-asa itong si Libayan. You are a hopeless case. Ngayon, You are a hopeless case. Sana madisbar ka na. itong mga nanonood sa kanila, you may also be a hopeless case. O ano, Mark? Pwede na bang madisbar si Libayan dahil sa mga pinagagagawa niya? Okay, let's continue. Mark, basa. Sa kanon naman tayo. Sa kanon. 3-0 lang naman, di ba, Jo? Kayo naman, wag niyo laging papaalala yung 3-0 na yan kasi bumababa yung dignidad ni Libayan.
Canon 3, fidelity. Fidelity pertains to a lawyer duly uphold the constitution and law of the land to assist in the administration of justice as an officer of the court and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in pursuit of truth and justice. Okay? Actually, ang gusto ko lang talaga dito, yun nga, the very reason why I like litigating actually is kapag nagkakaroon ng ganyan, either manalo or matalo, wala naman eh. Wala naman sa akin yon. Ang importante, makapunta ako ng Supreme Court tsaka makapag-contribute. Yun lang. Diba? First, ang gusto lang ni Atty. Libayan, either manalo o matalo, wala kay Atty. Libayan yon. Ang importante sa kanya, makapunta lang siya sa Supreme Court at saka makapag-contribute. Yun lang. Kung ako ang client nitong si Libayan at maririnig ko yan, baka mapamura lang ako at mapaisip sa halos isang dekada na tumagal ang kaso. Iyon lang pala ang gusto niya. 9 years, gatas na gatas sigurado yung kliyente niya. Okay na sana na ipanalo na ang kaso. Pero kung ako ang kliyente nito, sa sinabi niya, wala naman palang pakialam kung manalo o matalo. Baka maisip ko lang niya, baka ginago ata ako nitong abogado na ito ah. Oops, opinion ko lang yan. Anyway, gusto ko lang idagdag at bigyan ng reaction ng sinabi ni Libayan dito. Pakinggan natin. Diba? Kasi nonetheless, pag abogado naman yan, manalo-matalo ka, bayad ka pa rin eh. Nonetheless, kapag abogado naman yan, manalo-matalo ka, bayad ka pa rin naman eh. Quote and quote, Libayan. Langya, ganid talaga sa pera ang abogadong ito. Pera-pera lang talaga at puro pansariling satisfaction lang niya ang iniisip nito. And equally, with the winner and the loser, you contributed. Because you argued. Both of you argued. Kung sino man ang manalo, kung sino man ang matalo, it does not matter anymore. Sa iyo, it doesn't matter. Pero sa kliyente mo, it matters. What matters is nag-contribute ka. Diba? Kung sino ang manalo at matalo, it does not matter anymore. Ang mahalaga, nag-contribute ka. Puro self-entitlement lang. May pakailan ba siya sa gusto ng client niya na manalo? Kasi kay attorney, wala sa kanya kung manalo o matalo. Basta siya nakapag-contribute at nabayaran, yun lang. My goodness, unti-unting lumalabas kung anong klaseng abogado itong si Libayan. Kaya siguro galit na galit sa RTIA kasi humina kita niya dahil imbis na sa kanya lumapit sa RTIA na lang. Galit na galit sa RTIA kung wari concern sa privacy ng mga lumalapit sa RTIA. Tapos ipopost identity ng client niya dyan sa channel niya. Tapos malalaman ng client niya, wala pala pakialam si Libayan kung manalo at matalo. Gusto lang makarating ng Supreme Court. At wala rin pakialam kung manalo o matalo, bayad naman siya. Kawawang kliyente. As an officer of the court and to advance or defend a client's cause with full devotion, genuine interest, and zeal in pursuit of truth and justice. Okay? Defend a client's cause with full devotion. Pero para kay Libayan, wala naman daw sa kanya kung manalo or matalo. Ang gusto niya lang ay makapunta sa Supreme Court. Yun lang. Pakinggan nga natin ulit ito. Napakasakit sa tenga para sa isang kliyente ang marinig ang isang abogado niya na ganito ang sasabihin. Actually, ang gusto ko lang talaga dito, yun nga, the very reason why I like litigating actually is kapag nagkakaroon ng ganyan, either manalo or matalo, wala naman eh. Wala naman sa akin yon. Ang importante, makapunta ako ng Supreme Court tsaka makapag-contribute. Yun lang. Kasi nonetheless, pag abogado naman yan, manalo-matalo ka, bayad ka pa rin eh. Nonetheless, kapag abogado naman yan, manalo-matalo ka, bayad ka pa rin naman eh. Quote and quote, Libayan. That's section 2. A responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the law of the land, and promote in respect for the law and legal process, safeguard human rights, and all times advance the honor and integrity of the legal profession. Pinag-uusapan dito, pero ito yung ano ko sa inyo, no, mga kabatas natin. Gusto kong ipahiwatig sa inyo dito.
Dahil, syempre, sabi ng maraming tao, success na. Di ba? Okay lang naman pala na hindi mag-resign si Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Okay lang naman sa akin yun, walang problema as long as hindi niya impluwensyahan. Tulad nga ng sinabi ko. Pero tapos na ba yung pag-impluwensya niya dito? Kung sakaling gusto niyang impluwensyahan, hypothetical lang, kung sakaling gusto niyang impluwensyahan ito, pwede pa rin niya bang impluwensyahan? Despite of the fact na wala na sa prosecution yung kaso at nasa jurisdiction na ng korte. Pwede pa rin mga kabatas natin. Bakit? Aha, Libayan, bakit mo sinasabi yan? Abogado ka. Pwede palang impluwensyahan? Mark, basa ulit. Nasa section 2. A responsible and accountable lawyer. A lawyer shall uphold the Constitution, obey the law of the land, and promote in respect for the law and legal process, safeguard human rights, and all times advance the honor and integrity of the legal profession. Natin, worst case scenario, hindi ko naman sinasabing mangyayari ito, pero worst case scenario, mga kabatas natin, baka hindi galingan. Baka sadyain na ipatalo yung kaso. Di ba? Hindi ipresenta yung mga tamang ebidensya. Yun ang worst case scenario. Di ba? Tulad ng sinasabi ko, hypothetical lang naman ito. Kaya tulad ng sinabi ko, kailangan maging mapagmasid pa rin tayo kasi ang hahawak pa rin sa pagpapatunay ng proof beyond reasonable doubt ay yung prosecutor na hawak pa rin ni Secretary Boying Rimulya. Paano niya impluwensya yan? Sabihin niya, wag mong galingan. As an officer of the court, a lawyer shall uphold the rule of the law and conscientiously assist the speedy and efficient administration of justice. As an advocate, a lawyer, okay, CPRA. As an advocate, the lawyer shall represent the client with fidelity and zeal with the bounds of the law and the CPRA. So, malaking issue tong CPRA when it comes to a lawyer. Okay. Base sa binasa ni Mark na CPRA ng mga abogado at sa mga video na pinakita natin, sa tingin nyo ba pwede na maging candidate si Libayan for disbarment? Take note, hindi pa natin naisama ang iba pa niyang mali-maling turo patungkol sa batas tulad ng Fruit of the Poisonous Tree, Safe Spaces Act, mandatory Miranda rights sa citizen's arrest at marami pang iba. Kailan kaya ito mapapansin ng Supreme Court? Sana makita ng Supreme Court itong video natin. Dahil ang nakakaawa ay ang mga taong nailigaw ni Libayan sa mali-mali niyang turo patungkol sa batas. Anyway, magbasa, makinig sa iba't ibang abogado nang hindi maligaw ng abogadong lito rin sa batas. Hanggang sa muli, Islon.